Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Nagdilang Anghel ng Trahedya. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Mapagpalang araw po sa inyo, Kabanong. Ganon din po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Ako po si Gabriela. Gusto ko sanang ibahagi ang ilan sa aking mga kakaibang karanasan nung ako ay bata pa. Marahil ay kung may katangian tayong anuman ang ating hilingin o sabihin, ay magkakatotoo, lalong-lalo na kapag humiling tayo ng mga bagay na pinapangarap natin sa buhay, ay siguradong magiging masaya tayo. Mabuti sana kung ganun ang kaso, ngunit kabaliktaran ang nangyayari. Sa maniwala man kayo o sa hindi, anuman po ang sabihin kong masama sa tao kapag ako ay galit, ay nangyayari ito. Kung kaya't noong mapagtanto ko na may sumpa ang salita ko, pinilit ko na lamang na manahimik at huwag magsalita kapag may galit ako sa isang tao. Dahil kung hindi disgrasya ang aabutin nito, ay kamatayan naman ang kanyang sasapitin. Masyado pa po akong bata noon, kung kaya't wala pa akong masyadong pakialam sa kung anuman ang mabuti at masama. Taong 2008, itong mga panahon na ito ay kasalukuyang nasa grade 3 pa lamang ako. Mahiyain akong tao, tahimik at palaging nag-iisa. Umiiwas ako sa mga kababata ko noon dahil sa madalas nila akong tuksuhin at parati nilang sinasabi sa akin na isa akong baliw sa kadahilan ng madalas nila akong makitang nagsasalita na mag-isa. Kung hindi niyo po na itatanong, mayroon rin po akong third eye noon, kung kaya't minsan ay may ilan akong nakakausap na kaluluwa na kung minsan ay halos hindi na nagkakalayo sa itsura ng buhay na tao, bagay na hindi naiintindihan ng mga tao sa paligid ko. Mayroon akong kaklase noon na madalas akong tuksuhin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Samuel. Minsan ay sasaktan din ako nito sa pisikal, ngunit hindi ako gumaganti. Ilang beses ko na siyang pinagpapasensyahan hanggang sa dumating ang araw na napuno rin ako sa kanya. Isang araw, habang tahimik akong nagdodrawing sa isang tabi, bigla na lamang itong lumapit at hinablot ang papel na ginuguhit ko. Saka nito kinusot-kusot. Ngumiti pa ito sa akin ng nakakaloko, saka pa nito ibinato sa akin yung papel ko. Alam niyo po, Kabanong, iyong iginuhit ko ay ibibigay ko sana sa aking nanay bilang regalo dahil kaarawan nito kinabukasan. Ngunit sinira niya. Natameme ako noon at nagingit-ngit na ako sa galit habang humihikbi ng iyak hanggang sa masambit ko na lamang ang mga katagang. Hayop ka, Samuel! Mamatay ka na sana! Nang marinig niya yon, habang nakikipaglaro sa ibang mga bata, ay pinandilatan pa ako nito at nang asar pa. Lumipas lamang ang ilang araw, hindi nakapasok ng eskwelahan ng kaklase kong iyon hanggang sa nabalitaan na lang naming namatay na pala ito dahil sa pagkalunod sa dagat. Nabigla ako noon sa nabalitaan ko. Medyo naawa ako sa sinapit niya. Hindi ko pa noon sinisi ang sarili ko sa pagkamatay niya dahil baka nagkataon lang yon. Mayroon pa akong kaklase na isang babae na madalas rin akong asarin noon. Nasa isang upuan ako di kalayuan sa kanya at tinititigan ko siya noon ng masama ng palihim. Habang siya ay tumatakbong naglalaro, nagsalita ako sa mahinang boses ng mga katagang. Madapa ka sana. At lumipas lamang ang ilang segundo, ay nadapa nga ito at duguan pa ang kaliwa nitong tuhod at umiiyak dahil sa sakit. Dahil roon ay nanlaki ang aking mga mata at napatakip ako ng aking bibig. Hindi ko akalain na mangyayari kagad ang sinabi ko sa kaklase kong yun matapos kong sambitin ang mga salitang binitiwan ko. Inakala ko lang uli na baka nga nagkataon lang yun at medyo natuwa pa ako sa nangyari sa kanya dahil talagang masama ang loob ko sa taong yun. Ni hindi man lang ako makaganti ng pisikal dahil hindi ko ugaling mang iskandalo.
Lagi na lang akong nananahimik at kinikimkim ang sama ng loob sa kanila. Taong 2009, nasa grade 4 naman ako noong mga panahon na ito. Mayroong iniregalo sa akin ng ninang ko na isang music box. Isang araw ay dinala ko yon sa eskwelahan at nakita yon ng aking mga kaklase. Gusto nilang hawakan ang music box ko, pero hindi ako pumayag. Kasi baka may loko-loko na namang sumira noon. Hanggang bigla na lamang itong nawala sa loob ng aking backpack. Tinanong ko silang lahat kung sino ang kumuha at nagtago nun, pero hindi raw nila alam. Hinanap ko yon ng mag-isa sa buong silid-aralan namin, pero bigo akong mahanap ang music box ko. Sa huli ay umupo na lamang ako sa upuan ko habang umiiyak. Matapos ay tiningnan ko isa-isa ang mga kaklase ko, sabay wika ng pabulong. Kung sino man ang kumuha ng music box ko, sana ay masagasaan. Lumipas lamang ang 3 araw. Sa labas ng gate ng eskwelahan namin, tapat ay kalsada. Mayroon akong nakitang mga taong nagkukumpulan roon. Mga nakasibilyan, mga guro at estudyante. Curious ako kaya nakiusyoso na rin ako noon. Hapon na noon ng mga oras na yon at uwian na namin. Nang makita ko kung sino ang taong naaksidente na sinasabi nila, ay isa palang estudyanteng babae na nag-aaral rin sa eskwelahang pinapasukan ko. Pero hindi ko kilala ang nakahandusay na ito sa kalsada. Duguan ng ulo at nabali ang isa nitong binti. Nasagasaan raw ito ng isang mabilis na kotse, pero hindi ito tumigil sa pagtakbo, na parang pinakasan yata nito ang nabangga. Buhay pa raw ito, sabi ng mga tumingin, at inaantay na lamang nilang dumating ang ambulansya upang siya ay sagipin. Napatingin ako sa mga nagkalat na gamit niya sa kalsada. At nagulat na lamang ako nang makita ko yung nawawalang music box ko na nakakalat roon at sira-sira na. Dahil roon ay naalala ko noon ang mga sinabi ko bago ito mangyari. Labis po ang nadama kong kaba sa mga oras na yon, Kabanong. At pinilit kong sinabi sa sarili ko na wala akong kasalanan sa mga nangyari. Takot na takot po akong umuwi sa bahay at umiiyak ng palihim sa kwarto dahil napagtanto ko na ang nangyaring yun sa estudyante ay dahil sa sinabi kong maaksidente sana ang kumuha ng music box ko. Hindi ko yun ikinuwento sa mga magulang ko at sa kahit na sino noon tungkol sa mga sinabi ko na nagkakatotoo. Sa kadahilan ng natatakot ako at saka iniisip ko rin na baka talagang nagkataon lang ang mga nangyayari. Mula sa araw na yon ay pinilit ko na lamang na huwag magsalita ng kung ano-ano sa tao kapag galit ako. Nasasabi ko lang naman po kasi ang mga bagay na yon kapag masama talaga ang loob ko at hindi ko na kayang magtimpi sa isang tao. Taong 2016, itong mga panahon na ito ay nasa grade 10 na ako. Mayroon po kaming munting sari-sari store sa aming bahay at medyo marami rin po kaming mga suki. Mabait ang nanay ko. Mahabagin ito sa kahit sino. Kaya kahit alam nito na mahirap magbayad ng isang tao ng kanyang utang, ay pauutangin pa rin niya ito. Patuloy pa rin nagtitiwala ang nanay, kahit na hindi katiwa-tiwala ang taong yon. May isang lalaking lasinggero. Utang ito ng utang sa amin ng alak sa tindahan namin at pinapautang naman ito ng nanay ko. Pero kapag ako na ang nakatambay sa tindahan namin, ay hindi makautang-utang ng alak ang lalaki dahil istrikto po ako. Sa halip ay tinatanong ko ito kung kailan siya magbabayad. Nangangako naman ito kung kailan magbabayad, ngunit hindi naman ito natutupad at puro lamang siya pangako. Lumipas na ang kalahating taon, hindi pa rin ito nakakabayad sa amin at mukhang wala na talaga itong balak na bayaran ang mga utang niya. Hindi na siya pinapautang ng nanay ko dahil lugi na kami sa kanya. Ayos lang naman sana na kahit na wag na niyang bayaran basta maayos siyang makikipag-usap. Ang kaso, nakita ko sa akto na nagagalit ito sa nanay ko. Sinisingil kasi ng nanay ko ang lalaki, pero hindi man lang ito sumagot ng maayos. Dumaan kasi ito sa harap ng bahay namin, at nang makita siya ng nanay ko, ay siningil niya ito. Mahinahon naman at maayos na nakikipag-usap ang nanay ko sa kanya. Pero nadinig ko na sumagot ang lalaki ng pagalit at mataas ang boses. Ay, buwisit naman oh! Bakit ba paulit-ulit ka?
Oo, magbabayad ako. Hindi ka makapag-antay eh. Masyado ka namang atat. Nang marinig ko ang sinabi ng lalaking yon, ay nagalit ako. Lumabas ako ng bahay at nilapitan ko sila. Hinawakan ko ang balikat ni nanay. Habang nakatingin ako ng masama sa lalaki, sabay wika ng, Ma, tama na yan. Huwag mo na yang singilin. Pabayaan na lang natin yan at ibigay na lang natin sa kanya bilang tulong at abuloy niya. Sinabi ko yon sa hindi kalakasan. Nawala na sa isip ko na dapat kong pigilan ang sarili ko. Narinig yun ng lalaki. Pero ngumisi pa at saka umiling at umalis. Alam mo po, Kabanong, sa pagkakataong yon ay kumpirmado ko na sa sarili ko na may sumpa ang salita ko. At kailangan ko po talagang pigilan ang aking sarili at huwag magpadala sa emosyon. Dahil namatay rin ang lalaking sinabihan ko noon, makalipas ng 3 araw. Sobra po akong nakukonsensya at hindi ko naman po talagang gustong mapahamak ang kahit sino, kahit na masama pa ang nagawa niya sa akin. Ang kaso po, gaya po ng ibang mga tao, kapag galit na galit, ay nakakapagbitiw rin ng mga salitang hindi mabuti para sa taong kinaiinisan nila. At ganun po ako, Kabanong. Mabuti naman po akong tao, ngunit hindi ko lang po gusto ang inaabuso at inaapi ng kahit na sino. Naisip ko pa nga noon na baka may dugo po ako ng isang mangkukulam. At naitanong ko nga po ito sa mga magulang ko kung meron. Pero pinagalitan lang po ako noon. At sinabi nila na wala kahit sino sa pamilya namin ang may alam sa pangungulam. Mabuti po ang pamilya ko, Kabanong. Hindi ko lang po alam kung bakit po may kakayahan akong magpahamak ng isang tao sa isang salita. Bukod sa nakakakita ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Yun na po ang huling beses na may pumanaw ng dahil lamang sa mga binitiwang kong salita. Dahil pinipilit ko pong magtimpi at hindi nagpapadala sa galit at sama ng loob. Mas nilakasan ko po ang pananalig sa Panginoon. At minabuti ko na lamang pong manalangin sa Diyos at ipaubaya na lamang sa Kanya ang lahat ng aking hinanakit sa mga taong nagbibigay pasakit sa aking kalooban. At nawa po ay biyayaan niya ako ng sobrang habang pasensya at magkaroon ng malawak na pangunawa upang hindi na ako maging sanhipa ng disgrasya at kamatayan ng isang tao dahil sa isang salita. Hanggang dito na lamang po, Kabanong. Marami pong salamat at muli mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga kasangga, narinig niyo ang kwento ni Gabriela. Talaga nga namang mahirap magbitaw ng salita. Yan nga yung sinasabi sa Biblia na huwag kang susumpa dahil ang pagsumpa ay gawa ng kaaway. Kaya kung maaari na lang, kung kayo'y may galit sa tao, ipanalangin niyo na lang siya. At huwag kayong mag-isip ng masama sa kapwa. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayong araw na ito, kung maaaring huwag nyong kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na rin sa mga bagong bisita sa ating channel. At i-share nyo na rin ito sa inyong mga kakilala. Shoutout tayo sa mga bagong subscribers at mga nag-comment nung nakaraang video. Sila ay sina Leila G ng Sarol Family from Bagong Silang, North Caloocan City, Angelo Candelaria, ang manlalakbay na manunulat ni Sir Giovanni Pido, Dory Solis, Jmar Bellarmino, Black Maria, and si Sir Barry Barrera ng Ang Sundo Horror Stories, ang tinig ni Gabriela, Reigns Archive PH, Amihan Grande, Yolanda Gintivano, Andy Spad, Jules Obenza, Recazali Pace, Krish Ann N. Velasquez, Shyla Hart, Aldifor 76, Nika Urbano, Abel Valdorea, Jeric Diaz, Jeremy Magpayo, Jasmine Ayesha Maige, Najib Haji Ali, Rose Andula, Rachel Aguilar, Saria Abish Barberan, Eddie M. Mori, Marie, Virtual Ranker Social Media Specialist, Oscar Meneses, Army Boy AGB, Leonardo Manalo, Tess Watanabe, Aswang Stories, Jules Obenza, Jans Brosola, Edralyn Vergara, Kaba Horror Podcast,
June Andre Nagar, Arjude Francisco, Franzmine Aurelianes Ramos, Marites Agrabiador, Elaine Almera, Mengay, Angelo Candelaria, Milagrosa Luke, Daigdig ng Sindak at Lagim, Ella Fernando, Pauline Mosura, Ralph Miliano, Vincent C., Ann Regala, Diwal Carespin or Diwal Carespin, Juan Paulo Garcia, Ella Fernando. Maraming salamat po sa inyong lahat. At salamat rin po sa mga kasangga ni Kabanong community member na sina Nika Nuciel Urbano, Shasha Sudario at Milagrosa Luke. Maraming salamat po sa inyong suporta at ito na namang muli si Kabanong para sa Aklat ng Lagim ni Kabanong.